na Yusek, ito. Opo. linawin natin, no? For school associates, ang 31,000 pesos. Actually, may plus 2K pa, so nagiging 33,000. Pero for guidance Opo. counselor talaga, ito po yung may mga masters, 60,000 pesos ang starting salary. Uh, Tama po ba yon? sa, opo, salary grade 16 na po sila. Ayun, para malinaw. Oo, Opo. kasi yun ang iniisip ko kanina. Eh. Oo. Sabi ko, grabe naman yung nag-masters para po sa 33,000. So ito malinaw na for Opo. for yung mga walang masters pero nakatapos ng psychology or other related course, guidance counseling, yun po ang 33,000. Pero for Yo po. those na may masters, 60K po. Pero Yusek, ganito, Ay, yun pong mga naka-empleyo sa pribado, papayagan po ba sila na halimbawa ay sabihin na natin na part lang ng trabaho nila, yung pagiging guidance counselor, or full-time po ang hinahanap ninyo? Paano po? ang hinahanap po natin, ito po ay plantilla position at ito po ay regular permanent. So, So, ibig sabihin, pag na-hire po sila, meron po silang sariling posisyon at ito po ay permanent. so Turuin ko lang po. Yung regular at salary grade full-time. Oo. Opo. Yung salary grade 16 po is 45,000 hanggang 49. So yan po, malaki na ang diferensya. Pero kung ikaw ay umangat sa school counselor 1, 2, 3, and 4, pataas po ang sweldo. So aabutin po ng pinakamataas sa school counselor na salary grade 22. Yan po yung school counselor 4, aabot po yan ng 81,000 to 90,000. Pero dun po sa, ST22. for startup po, yung mga guidance counselors natin, alin po ang susweldohin nila? Yung 45,000 or yung 60,000? Once hired by DepEd, ano po ang matatanggap nilang sweldo? Yung mga may masters? Yung may masters po ay 45,000 ang starting po. Oo. Tapos kung aangat ang posisyon, mga ilang taon po yun bago maging 60,000 pesos yung sweldo? Depende po sa magiging additional qualification dahil Oo. sa QS po. Pero pwede po silang ma-reclass Oo. sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Oo. Kaya po natin 'to pinag-uusapan, Yusek, ano? Kasi syempre competitive din yung ino-offer ng ibang mga private orgs and even ng ibang bansa sa mga psychologist po natin na nandito sa Pilipinas. At nabanggit nyo nga po kanina kayo, Mase, isa sa pinakamalaking hamon sa inyo, 5,000 po yung kailangan natin, pero ang registered psychologist dito sa bansa ay nasa 3,000. So talagang very challenging kung saan natin hahanapin yung iba pa na Opo. mga psychologist po natin. Yusek, isa po sa requirements para maging school counselor associate, ito pong career service professional eligibility. May ugnayan na po ba ang DepEd with the CSC or Civil Service Commission kung paano po mapapabilis? Ito pong Ah, civil y- service eligibility na ito. Ano po ba ito para maintindihan din po nila? okay po. Ang atin pong civil service eligibility is ito po yung resulta ng examination na kinukuha ng ating mga aplikante bago mag-apply sa gobyerno. So, kung masatisfy po nila yung education na meron silang bachelor's degree in psychology, guidance and counseling, and other related behavioral science, o di kaya naman is other allied courses at meron silang 18 units ng behavioral science and 200 hours of practicum or supervised internship, bago po sila makakuha ng posisyon, kailangan pong pasado na muna sila sa civil service examination. Ang tanong po kung paano mapapabilis, kailangan po nila na bago mag-apply ay nakapasa na muna po dito sa mga pagsusulit na ito. Gaano po kabilis yon, Yusek? Kapag kumuha po sila ng examination within 1 or 2 months, mabilis naman na pong mag-release ang civil service ng resulta ng examination. May mga walk-in na din po sila. Oo. Nakakatanggap po ba tayo ng reklamo from dun sa mga applicants natin ng guidance counselor associates kung dito sa prosesong ito nagkakaroon ng kabagalan?
Ma'am, yun ho kasi yung proseso ng pagkuha ng examination is labas po talaga ito sa DepEd. Yes, we understand Dahil po. yan, opo. Nasa Pero yan po CSC po yun eh. Opo, pero Mm-mm. ang ibig pong sabihin yan, hindi sila makakapag-apply Mm-mm. sa Nang wala ito. DepEd nang wala ito. Yes. Isa po yan sa Oo. mga requirements. Yes, Yusek, naiintindihan po natin yan. Ito nga po yung mandato ng Civil Service Commission. Kung papasok ka, di ba, na any career sa gobyerno, kailangan meron ka nitong civil service eligibility. Kasi pero with what's happening now, dapat po siguro mas pabilisin natin po yung proseso na ito kung 1 to 2 months po yung sinasabi. Kaya po ang tanong namin is, may ugnayan po ba kayo sa CSC kung paano po mas mapapabilis yung proseso dito po sa Career Service Professional Eligibility para po mas mapabilis yung pag-hire natin ng School Counselor Associate? Opo, alam na, ang atin naman pong ugnayan sa civil service ay regular at binabanggit po natin sa kanila na meron tayong pangangailangan na ganito at regular din naman po ang kanilang pag-administer ng examination. So alam din po ng civil service dahil ang posting, publication ng posisyon sa DepEd ay lagi pong nakalagay sa website din nila. Mm-mm. At alam din po nila yan na meron silang regular schedule ng pagbibigay ng examination. Oo. So, habang inaantay po tong civil service eligibility, wala pong hindi po pwedeng ma-hire talaga yung mga counselor associates po natin. Hindi sila pwede ma-hire provisionally, halimbawa po, while waiting for this eligibility. Wala po. Pero maganda pong sabihin siguro na doon sa 10,000 po natin na bakanteng position, 9,600 na po dyan yung nakaposte na mahigit 6,000 o kulang na 7,000 na po yung under assessment at meron na din po tayong mga ready for appointment. So atin pong pinataya na hanggang Setyembre at hanggang matapos ang taon, mapupunan po natin itong 10,000 na ito. Para lang na po, mapipilapan po. yes po, maraming salamat Yusek kasi may mga comments din po kasi ako nababasa kasi kung ang problema natin is yung shortage nga po ng mental health personnel natin sa mga eskwelahan ngayon, ayaw naman po natin na ang maging dahilan po nito para matagalan yung pag-empleyo dito sa mga guidance counselors natin and even guidance counselors associates natin ay yung proseso na kailangan nilang pagdaanan sa gobyerno para makapasok po sa mga eskwelahan. Yun lang po yung ating pinupunto. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.